Mapagpalang araw mga lalabs, ngayon nga ay araw ng Miyerkules. Miyerkules, ayan ang buwan. Ngayong oras ngayon ay 7:15 ng umaga. So pumasok po ako ng 7 o'clock in the morning and kahapon wala po akong pasok. Yun lamang po. Kahit di nyo po tinatanong, sasabihin ko na. Ayan, shoutout everyone sa lahat ng tumututok at nanonood na aking mga video. Sa hindi po nagsasawa na patuloy na subaybayan panoorin na aking mga video. Lalabs, maraming pong salamat at ibalik sa iyo ni Lord ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa patuloy na hindi nyo po pagbitaw sa akin, sa mga dati ko pong supporters na hanggang ngayon ay bago pa rin. At sa mga bagong nanonood, shoutout everyone dyan sa Bohol, sa Kuwait, sa Qatar, sa Oman, sa Europe, sa France, sa Malaysia, sa Thailand, sa Philippines, and of course dito sa Australia na patuloy na nakasubaybay. Lalabs, ito na nga, umaambon pa rin. Alam nyo po ba, last week ang pinasok namin ay 4 days lang, 3 days walang pasok. So ngayon po ay pumasok pa ako ng Lunes, Martes ay wala sapagkat sa kadahilanan ay patuloy ang pagbuhos ng ulan dito po sa farm. Alam nyo naman po ang farm, meron lang po siyang net pero walang bubong. Wala po siyang pang hindi siya katulad ng mga covered court o kaya mga gymnasium na may mga bubong pagsapit ng tag-ulan. So mapapansin nyo lalabs, tingnan nyo naman po, basang-basa. So hindi na po ako nagdoble ng ng makapal na jacket kasi alam nyo po ba, pagdating ng alas 9 ang alinsangan na dito. Grabe, ang suot ko dapat lagi 4, ilang jacket, ilang 3 patong na jacket and sweatshirt sa ipang ilalim, kaso hindi na ako nag-ano kasi tinatanggal ko na siya. Ang naiiwan na lang ang isang long sleeve kasi ang alinsangan na talaga pagdating ng alas 9 ng umaga. So ayun na nga lalabs, tuloy-tuloy tayo. Parang perya. So ito na nga lalabs, pagkatapos ng ilang araw na naman na pag-uulan, ito ang kinalabasan ay ang namulaklak. Halos lahat dito lalabs ng puno ay namulaklak na and tuloy-tuloy pa rin ang harvest every 12 days kung hindi pa ako nagkakamali, 11 days or 12 days kung hindi pa ako nagkakamali ang harvest po dyan, at diretso po yan sa shed. Sa kadahilanan po ay hindi pa ganun kadami hindi pa ganun kabisi ang harvest. So yung mga nagha-harvest po lalabs, yung iba po doon nagtatapos ng alas 5, alas 6 ng hapon, ng gabi. Tapos diretso po sila ng shed. Ang tinatawag po na shed dito ay warehouse, na kung saan doon po nila nire-repack yung mga prutas para po ready deliver sa mga supermarket. So ayan na nga lalabs, ito na nga. So katulad ng trabaho natin everyday bago tayo magsimula ng ibang task. So kumukuha muna tayo ng sample. Nakuhanan ko na nga ng sample dyan. Sample ng tubig. And dadalhin natin yan mamaya sa laboratory. So yun mang gagawin ko. Tapos after ko pala kumuha ng sample, hindi ko muna yan itetest sa laboratory dahil kailangan ko po ikutin ang buong farm para tingnan lalabs yung mga natumba ng mga puno, natumba ng mga pananim, para lagyan po lalabs ng ties, zip ties dito lalabs sa wire, para kasi kahapon po ang hindi lamang po ulan, dito po yung wire. Hindi lamang po ulan kahapon, kundi lalabs sa ang lakas ng hangin. Kaya ang tendency, pag hindi po masyado madaming tubig at mabigat yung puno, nauusog po siya. So katulad nito, andito yung dripping line, andito lalabs yung daluyan ng tubig. So nauusog siya papunta rito. So ang tendency, pag bumagsak po yung tubig na galing dito sa hose, hindi na po papatak dyan sa bag. So gagaan. So ang pag ang bag po ay laging na didiligan, na napapatakan ng tubig, bumibigat po siya. Kaya minsan hindi, kahit malakas ang hangin, hindi na po siya nauusog. And kumpara lalabs sa tawag dito, pag na rin, medyo mataas na rin, makakapal na rin yung mga sanga, madaming bunga, maraming hindi na rin siya masyado natutumba. Pero may mga puno po dito lalabs na naiibang direksyon, na hindi po lahat ng pananim ay straight ang lagay. So katulad nito, straight yan. So ito medyo taliwas. Papapansin nyo, lihis siya papunta roon. At ipapakita ko pa sa inyo lalabs yung katulad niyan. So di ba hindi siya diretso ang tayo diyan sa sa lupa. So minsan lalabs sa kauusog. Ito katulad nito. Andito ang dripping line. Andyan yung dito siya nakapwesto dati.
Dito siya nakapwesto, ito nakapwesto dito. So nausog po siya ng hangin kaya nandito. So ibabalik po natin. Ay, basang-basa. Hamog, ayan. So andyan na yung ano, ito na yung dripping line. Nasa gitna iuusog natin para ano. Yan po ang tendency. Although may mga wire naman doon sa kabila, pero hindi po siya napoproteksyonan lahat, lalo na kung mabababa pa at maliliit. Lalo may mga bagong tanim dito. And dito naman po lalabas sa kabila, wala magiging problema kasi nakadirect po sa lupa ang tanim. So hindi po siya mauusog. Ayan. So marami pa po akong sasabihin, pero marami rin akong gagawin pa. So ang pinaka good news ay hindi na po nagkakaroon ng mga leak. Yung mga yung mga dripping line, yung mga hose, dahil halos lahat na check ko na yan. Napalitan ko na ng mga elbow ng Topson joiner. Ito halos dito mga bago na po yan. Napalitan ko na yan, kaya tumatagal din yan ng ilang buwan, ang iba isang taon bago nabubutas o nasisira, kaya mas maganda naman ang quality. So balik tayo dito lalab sa pagkukuha ng ng sample ng tubig. Kakaibang weather dito na ambo na araw. So actually ngayon, sabi sa forecast mainit na hanggang Sunday, I think. So yun po yung So yan lalabs dito sa hot house. Medyo nahirapan ako kasi dyan lang ako sa gitna dumadaan. Alam niyo po ba kung bakit? Lusutan yan dun sa dulo at matindi dito, lalabs medyo makitid talaga yung lilikuan. Like dito, kaya yon, reverse, forward and reverse tayo lagi. Kung bakit lalabs, kung mapapansin nyo, halos lahat ng daanan dito, pintuan ay may net. May bubong sa taas. Yun maganda rin dito kasi minsan pag sobrang init, inuuna ko to kasi ang init din ng reflection nitong cover na yan. Pero pag malamig naman lalabs, pag mahamog, ito rin ang inuuna ko kasi para hindi ako basang-basa, hindi basang-basa ang aking braso. So ayan lalabs, so tinan nyo, may net yan. Kaya sa kabilaan po yan lalabs. Alam nyo kung bakit? Alam nyo po ba? Kasi nga, yung mga ibon hindi makapasok. Parang hindi sila makapasok kasi namulaklak na rin to lahat. Halos lahat lalabs ang puno kanina na nabanggit ko. Lahat namulaklak na. So pag namulaklak, ini-sprayhan nila yan araw-araw. Kaya namumunga agad. Pag namunga, alam nyo na, harvest na ang kasunod. So kaya grabe. Dire-diretso. Tindi talaga. Kailangan talaga. Kaya ang yaman-yaman ng may-ari. Lahat ng proseso talaga, pag nagtayo ka talaga ng business, dapat lahat inaaral. Yung mga posibilidad na mangyari at mga bagay na hindi inaasahan. So halos lahat din dito lalabas na fix ko na yung mga dripping line. Wala na rin leak. Wala nang sumisirit. Tsaka dito pala lalabas sa na to, sa hot house, iba po ang sukat ng dito. Sukat ng hose na ginagamit. Ito mas maliit po ito. Kaya ang ginagamit ko po ditong joiner tsaka elbow ay 16 mm. Saka unlike sa iba ay 18. So ganun lalabs. Tsaka iba rin yung nila. So mapapansin nyo, hindi siya elbow ang nilalagay. Actually medyo mahirap ilagay yan. Medyo nahirapan ako ilagay yan. Ito. Kung bakit may switch yan, kasi nga pag nagpa-flashing tayo, iikotin na lang yan. Unlike sa elbow, ay talagang close siya, sarado. So sana kayo ay hindi sarado. Joke lang. So ayan po yung labasan, ang lagusan. Lagusan at labasan. So ang yun ngayon ay last na to. Dito sa hot house kukuha na tayo ng sample. Hindi na ako pumasok doon. Andito ang aking bike. Kasi mahirap lumiko. Ang kitid. So mahirap pumasok sa kurbada. Kailangan lang tuwid. Ayan, ang tubig pagkatapos ng ulan. Ilang araw. Pero hindi naman dito inulan lalabs kasi may bubong. So hindi to masyado apektado. Doon sa ibang bird net ang apektado. So ayan. Kuha na natin. Tapos susunod natin yung after drain.
So yan sa ilalim, lagayan. Tapos yung tubig na nanggagaling dyan sa puno, kukunin din natin. Ilalagay natin dito sa bike. So may mga sukat din po yan. Kung mapapansin nyo, kukunin natin yung sukat. At pagkatapos kuhanan ng sukat, kukuha na natin ng sample na ilalagay natin sa small cups or bottle. So may mga ano yan, hindi yan kuhaan ng dugo. Nalalaw nagpapakuha tayo ng dugo pag magme-medical. Pag mag-a-apply ka OFW, kailangan kuhanan ng dugo. Jesus ko, Lord, katakot-takot yung medical. Nagpapamedical ako dyan sa Mabini. Grabe ang haba ng pila and Diyos ko, grabe. Alam nyo na, general check-up, everything, chine-check. Lahat. Alam niya ng mga nag-OFW, mga seaman, and mga nagtatrabaho sa SM. Lalabs, tingnan nyo pa ang panahon ngayon habang makulimlim, naambon, nalakas ang ulan, naaraw, tuloy-tuloy ang pasok natin, tuloy-tuloy ang pag-iikot ko lalabs para tingnan lalabs kung may mga natumbang puno gawa ng lakas ng hangin. So ayan lalabs yung iniikutan ko, ang kapal ng ulap, mapapansin nyo. Ayan ang lawak, isang bird net pa lamang ito lalabs ang aking iniikutan. So 8 bird net po ito lalabs, iikutan ko yan lahat. Nakikita nyo po umaambon, umuulan. So hindi tayo susuko, hindi makakahadlang ang ulan. Kasi tuloy-tuloy tayo kasi kawawa naman yung mga natumbang pananim. Kung hindi natin yan maaabutan, kung hindi natin yan maitatayo at malalagyan. May dala pala ako lalabs ng silk ties. Ayan, ang tawag nila dito ay kiwi ties. Para ikabit lalabs dun sa mga wire. Lakas ang hangin. Ito ang mga wire. So dito natin ikakabit. Mamaya ipapakita ko sa inyo. May mga itinali na ako kasi nag-start ako dun sa dulon-dulo. So mamaya titingnan natin ulit. Papakita ko sa inyo yung mga natumbang halaman. Halamang puno, halamang bunga at halamang prutas. Lalabs, pagpasok ko pa lang dito sa gate, nakapasok na nga ako. Pagpasok ko dito lalabs sa gate, ayun yung aking bike. Kuminto ako kasi sinara ko siya dahil nilalakan po ito lalabs. May lock po iyan. Ayan ang lock. Kasi para hindi makapasok yung mga kaibigan nating ibong Adarna. Lalabs pagpasok ko lalabs may natanaw agad ako. May natanaw agad ako na tumba. Ayan o lalabs. Yan ang dahilan kung bakit ako nag-iikot-ikot. Natumba siya. Kailangan natin lagyan ng zip ties dito sa wire para itali yan at hindi na matumba pag habang tuloy-tuloy yung hangin. Kuha tayo ng zip ties. Ito maiksi lang, may maiksi, may mahaba. Iba-iba po ang haba niya. Puntahan natin ulit yon. So far wala naman dyan sa row na yan. Dulo to dulo ang pag-check ko lalabs. So medyo gutom na tayo. Ayan, itatayo na natin ang natumba. Yun. So many question. Ilalagay natin to dito. So ito lang, ganito ilalagay natin to dito. Ilalagay ko ito dito sa alambre. Ito ang zip ties. Tingnan niyo lalabs, may mga bunga na oh. Ang daming bunga na kasi i-harvest na ito next week ulit. Ayan, nakita niyo po, napakadaming bunga. So next week po i-harvest na ulit. Kukunin lang yung mga hinog. Actually parang nakapangalawa na to, napitasan na to ng pangalawa. Pero ang dami pa rin bunga, tingnan mo namumukadkad sa bunga. So gagawin na natin yung ating duty. Lalabs, nalagyan ko na nga ng zip ties. Ito lalabs, nalagay ko na, nakabit ko na dito sa alambre. Ayan. Ayan pangalawa lalabs, nakabit ko na. Ito yung isang So hindi ko na sa ginamitan ng mahaba. Kasi ito tumba rin pangalawa. Nakabitan ko na. Mahaba pa ito lalabs hanggang doon sa dulo.
Pangatlong bird net. Tapos iikot pa tayo, tuloy-tuloy tayo sa pag-ikot. Hinog na hinog. Ito lalabs pang-apat. Pang-apat lalabs na nakita ko na natumba. Katulad niyan. Dinatna ng malakas na hangin. Tingnan mo yung mga hinog pa. Tumba. So may dala na akong zip ties para ano siya, itayo ulit. Lalabs, pang 12 na to. Ang daming tumba, grabe. Ang lakas ng hangin. Ayan, may mga bunga na yan. Pang 12 na yan na itinayo ko dito. So kailangan talaga ikutan every time na windy. Kailangan natin mag-ikot. So bago ko po tapusin yung aking pagkakuha ko po ng sample ng ng tubig, inikutan ko muna. Actually hindi ko pa tapos. Magla-lunch siguro ako mga 1 o'clock or 1:30. So ito ibabangon ko na siya kasi kawawa naman. Hindi pa gabi para matulog siya. Lalabs, 3 ang tumba. So tuloy-tuloy pa rin ang ulan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ko, lalabs. So pare-pareho lang aking gagawin. So hot house na lang, tsaka Black 55 na lang pupuntahan ko. Ayan, maraming pong salamat sa patuloy na pagtutok at panonood. At salamat din na sinamahan din ako ng ulan. Hindi sila tumigil. Hanggang ngayon naulan pa rin. Ayan, shout out everyone at salamat. Maraming pong salamat. Shout out sa pamilya ko sa Antipolo sa Bicol. Dios mabalos.